Ang walang kamtay na martial god, unang yugto. Kabanata 1706, Makadiyos na pamamahala ng hayop. Boom! Isang malakas na impact ang yumanig sa hangin. Naramdaman ni Wu ang isang napakalaking migraine na tumama sa kanya, ang kanyang ulo ay parang sisabog. Hindi pa rin siya tumakas, naglabas siya ng mas maraming enerhiya kay Linfang. Bakit hindi? Isip ni Linfang, malamig na ngumiti. Gumalaw siya na parang hangin at lumitaw sa likod ni Wu. Snap, creak. Inatake ni Linfang si Wu mula sa likuran, at marami sa kanyang mga buto ang nabali. Napasigaw si Wu sa sakit. Ang kanyang buhok ay mukhang magulo, ngunit sa kabila ng sakit na ito, nagpatuloy siya sa pagpapakawalan ng mga enerhiya ng apoy at araw. Ayaw pa rin niyang sumuko. Galit na naisip ni Linfang. Matindi ang pagdurugo ni Wu at patuloy na sumisigaw, ngunit hindi ito sapat. Tama na, sabi ng Golden Crow sa lupa. Bumalik si Linfang at mahinahong tumingin kay Wu. Sa sandaling iyon, mukhang basura si Wu. Dinurog siya ni Linfang. Wu, natalo ka, pero di bale. Dapat mong gawin ang paglilinang hanggat maaari mula ngayon. Sinong nagmamalasakit kung matalo ka, wag mo lang isa puso. Sabi ng matandang Golden Crow. Tumanggo si Wu, ngunit patuloy siyang nakatitig kay Linfang. Ayaw niyang tanggapin ang pagkawala niya. Nakapagtataka, natalo siya ng isang tao at aalis na kasama si Qingfang. Pumunta ka at pagalingin ang iyong mga sugat, pagkatapos ay patatagin ang iyong paglilinang. Sabi ng matandang Golden Crow. Tumingin si Ko sa kanya at masunarang sinabi. Yes, sir. Bago tahimik na umalis. Guro, pasensya na, sabi ni Linfang sa matandang Golden Crow. Kung tutuusin, nasa mundo nila siya, at labis niyang pinahiya si Wu. Napakalakas mo at natalo mo si Wu, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pinili ka ng aking kapatid na lalaki bilang isang manugang, dapat kong aminin na sa tingin ko ito ay ang tamang pagpipilian, hindi bababa sa mga tuntunin ng lakas. Siyempre, kung mananatili ka sa antas ng paglilinang na ito sa buong buhay mo, hindi kailanman makakalagpas sa Huangqi layer, kung gayon magiging isang basura ka lang. Walang pakialam na sagot ng matandang Golden Crow. Alam ko. Sagot ni Linfang sabay tango. Ang matandang Golden Crow ay hindi sinadya na saktan siya, at hindi siya masyadong maganda sa tunog, ngunit hindi siya nagkamali. Pag-alis niya, pumunta si Qingfang kay Linfang. Salamat. Sabi ni Qingfang sa kanya. Hindi iyon mahirap, at ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Sagot ni Linfang, nakangiting tugon. Kung wala ang lolo ni Qingfang, si Linfang ay patay na ngayon. Kahit natalo mo si Wu, sa tingin ko ay hindi kanya bibitawan, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang kayabangan. Sa tingin ko gagawin niya patatagin ang kanyang kultibasyon at pagkatapos ay atakihin ka muli. Abi ni Qingfang sa kanya. Ayos lang, ilang beses ko na lang siyang tatalunan hanggang sa sumuko na siya. Balikat ni Linfang, na parang kalmado. Bumalik tayo. Sabi Qingfang. Umalis sina Linfang at Qingfang, pabalik sa Cyan Mountain. Naroon ang matanda na naghihintay sa kanila. Lumapit siya kay Linfang at sinabing, pinagmasdan kong mabuti ang labanan, at humanga ako. Magaling ka, magpapadala ako ng isang spell ng hayop sa iyo. Ito ay isang napaka-agresibo, kaya dapat kang maging determinado na pag-aralan ito. Ito ay mabuti para sa mga hayop, ngunit kumbinsido pa rin ako na magugustuhan mo ito. Maraming salamat, guro. Nagpapasalamat na sabi ni Linfang. Kung mayroon siyang makapangyarihang spell para gumamit ng cosmic energies, lalo siyang lalakas. Ang pamamaraan ay tinatawag na Godly Animal Rule, ipapadala ko ito sa iyo sa pamamagitan ng makadiyos na kamalayan. Sabi ng matanda, na binuksan ang kanyang ikatlong mata. Ang kanyang makadiyos na kamalayan ay pumasok sa makadiyos na kamalayan ni Linfang, at natanggap ni Linfang ang spell sa anyo ng mga karakter na Sanskrit at nakakatakot na mga imahe. Makadiyos na pamamahala ng hayop, sobrang agresibo at pasabog. Ito ang namamahala sa pisikal na katawan, lupa at langit, purong kapangyarihan. Dahan-daang binasa ni Linfang ang mga salitang dumaan sa kanyang utak. Sinimulan agad ni Linfang ang pag-aaral ng spell. Mayroon siyang lahat ng uri ng lakas na maaaring gamitin kasama ng Godly Animal Rule, halimbawa walang laman na espasyo, kamatayan, at iba pa. Cosmic Energies. Si Jun Moshi at ang ilan sa kanyang mga kapwa-disipulo mula sa King of Hell Palace ay sumusunod sa kanya sa Celestial Evolution Holy Clan. Sa kasamaang palad, sa narinig nilang chismis, parang huli na sila. Isang daos ang pari, talaga, bulong ni Jun Moshi. Iniisip niya kung sino kaya ang maswerteng iyon. Narinig din niya na nakuha ni Linfang ang Celestial Evolution chessboard, ngunit iniwan siya ng mga Diyos, at hindi siya makalusot sa Huangqi layer. Mister, sabi ng isang magandang babae. Anong gusto mo, Moon Girl? Alam ni Jun Moshi ang ilang bagay tungkol sa vast Celestial Ancient City bago pumunta rito, at ang mahiwagang Moon Palace ay isa sa mga bagay na iyon. Alam din niya na may mga koneksyon sa pagitan ng ilan sa kanilang malalakas na cultivator at ilang mahahalagang tao sa Zuyu, Jiuyu, Empress Shi, ang Three Leaves Emperor, at iba pa. Pumayag si Chu Chunqiu na makipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan sa Moon Palace, kaya magdaraos kami ng isang kaganapan sa loob ng 3 araw. Gusto kong sabihin sa iyo na imbitado ka, malumanay na sabi ng dalaga. Sige, sasama ako. Sabi ni Jun Moshi, tumango pabalik sa kanya. Maraming salamat, guro. Alis na ako.
Sabi ng magandang babae sabay alis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1707, pagkatapos ng palitan. Napakabilis, kumalat ang balita sa buong paligid. Pagkaraan ng 3 araw, sa Ice Moon Lake, sa labas ng isang pavilion, si Chu Chunqiu ay nakikipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan sa Moon Palace. Sinabi ng Moon Palace na mayroon silang Celestial Evolution Holy Scriptures at maaaring pag-aralan ito ng sinuman kung babayaran nila ang halaga. Inimbitahan din nila ang lahat, ngunit ang mga kabilang sa Holy Clans lamang ang makakakuha nito. Napakamahal noon. Ang lahat ay patungo sa Ice Moon Lake, lahat sila ay gustong makita ang kaganapan. Nagulat si Lin Feng nang marinig niya iyon, hindi madaling kumbansihin ng mga tao na makipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan. Pagkaraan ng 3 araw, malapit sa lawa, nandoon lahat sina Lin Feng, Qing Feng, Suan, at iba pa. Nasa langit sila nang sabihin ni Suan. Tinanggap ng Chu Clan at ng Moon Palace na makipagpalitan ng sinaunang kasulatan sa pagitan nila dahil kay Chu Chunqiu. Tumanggo si Qing Feng pagkatapos niyang isipin ito sandali. Matagal nang nawala sa Chu Clan ang Chu King Body, at wala na silang Saint Emperors. Wala silang kaaway dahil maingat sila, ngunit dahil sa kanilang reputasyon, hinahangaan pa rin sila ng mga tao. Paliwanag ni Qing Feng kay Lin Feng. Kaya, wala itong kinalaman sa World Clan. Sabi ni Lin Feng. Matagal nang umiral ang World Clan, at bumagsak pa nga sila, ngunit ngayon ay ipinanganak silang Ye kasama ang World King Body. Ano ang kailangan niya para sa ispalit? Narinig ko na walang nang ahas na saktan ang Chu Clan noong nagkaroon sila ng cultivator na may King Body. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang cultivator na iyon ay nagsanay ng isang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na lunukan ang determinasyon ng mga tao. Ngunit siya ay naging tiwali pagkatapos niyang lunukan ang napakaraming determinasyon ng mga tao. Sa kanyang pagkalito, sinimulan niyang patayin ng maraming malalakas na angkan. Suan at Qing Feng. Ang Chu King ay malamang na hindi ka panipaniwala. Sabi ni Lin Feng. Siyempre, ang Chu King ay maaaring ituring bilang isang junior noon, ngunit siya ay mabilis na bumangon, na ginagawang ang lahat ay ituring siya bilang isang bayani sa huli. Sabi ni Suan sa kanya. Kaya si Chu Chunqiu ay dapat na isang nakakatakot na cultivator. Tanong ni Lin Feng. Tama, tiyak na hindi siya mas mahina kaysa kay Dugu the Winner. Sabi ni Suan, na tumatangop. Tinalo ni Lin Feng si Wu, kaya itinuring na ni Suan si Lin Feng na isang malakas na cultivator. Sa parehong antas, Suan ay hindi nagawang talunin si Wu, ngunit nagawa na ito ni Lin Feng. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong kwento sa pagitan ng pagpapalitang ito ng mga sinaunang kasulatan. Bulong ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, sa gilid ng Ice Moon Lake, ang kapaligiran ay seryoso at solemna. Maraming batang bayani mula sa vast Celestial Ancient City ang naroon, kasama ang 9 na celestial na babae mula sa Moon Palace. Congratulations sa inyo Miss Yu and Brother Chu sa inyong pag-iisa. Hindi lang iyon, maaari ka pang makipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan ngayon. Sabi ni Kang Xiao, tumanggo sa isang makalangit at magandang babae. Iyon ang babae na gumugo ng maraming oras kasama si Chu Chunqiu, at kung kanino siya makikipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan. Maraming salamat. Nakangiting sabi ni Miss Yu. Para sa mga celestial na kababaihan mula sa Moon Palace, ang sitwasyon ay mahusay, makakakuha siya ng 2 sinaunang kasulatan sa pamamagitan ng pagsali sa Moon Palace. Nakuha niya ang Celestial Evolution Holy Scriptures nang sumali sila sa Moon Palace, at higit pang mga sinaunang kasulatan mula sa sinumang kabataang lalaki na kanilang pinili. Iyon ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang gustong sumali sa Moon Palace. Ganoon din si Kang Xiao. Mahal niya ang mga babae, ngunit hindi niya ibibigay ang mga sinaunang kasulatan sa isang babae nang walang kapalit. Brother Lang Ye, kailan ba lalalim ang relasyon ninyo ni Miss Qing? Tanong ni Kang Xiao, na nakangiti kay Lang Ye. Si Lang Ye ay gumugol ng maraming oras kay Miss Qing noong mga araw na iyon, kaya medyo malapit sila. Nag-alala si Kang Xiao, dahil si Lang Ye ay tila umibig. Mayroon siyang World King Body, kaya medyo problemado iyon. Ang aking mga sinaunang kasulatan ay hindi angkop para sa kanya. Sabi ni Lang Ye na walang pakialam. Tumiti si Kang Xiao, ngunit hindi na nagtanong ng iba pa. Sa sandaling iyon, ang mga alon ng enerhiya ay lumiligid sa malayo. Nakakatakot ang hitsura nila, kasing lakas ng enerhiya ng mga hari. Narito na ang King of Hell Palace. Naisip ng karamihan. Alam ng maraming tao na ang King of Hell Palace ay dumating sa vast Celestial Ancient City, at maraming tao ang nakilala na si Jun Moshi. Nabalitaan ko na mayroon siyang Imperial Immortal Body at naging isa siya sa mga inapo ng King of Hell Palace. Mataas ang posisyon niya sa hierarchy ng grupo nila ngayon. Malamang kasing malakas siya, kung hindi man mas malakas, kaysa kay Dugu the Winner o Lang Ye. Naisip ng karamihan. Sina Lang Ye at Dugu the Winner ay tumingin kay Jun Moshi. Pareho silang may mga king body, kaya mas naging determinado sila matapos malaman ang tungkol kay Jun Moshi. Naramdaman ni Jun Moshi na nakatingin sa kanya ang dalawa, kaya pinakawalan niya ang ilang kimchi. Ang pagtitipon ng mga hari. Naisip ng karamihan, na nakatingin sa 3 na may mga katawan ng hari. Imperial Immortal Body. Sabi ni Kang Xiao, tumanggo kay Jun Moshi. Binabati kita sa pagsali sa King of Hell Palace. Heaven Clan, Kang Xiao. Narinig siya ni Jun Moshi. Tumanggo lang siya at nginitian siya ng mapagkunwari.
Narinig ni Junmo Shi na si Kang Xiao ay isa sa mga kaaway ni Lin Feng. Kaya naman, tumango lang si Junmo Shi sa kanya saglit at saka tumingin sa malayo. Si Junmo Shi ay hindi masyadong nagbigay ng mukha sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1708, Sirain. Hindi pinansin ni Junmo Shi si Kang Xiao, dumaan sa tabi niya para makarating sa Langye. Si Langye ay may king body at mula sa World Clan. Narinig niya na pinrotektahan ng World Clan si Lin Feng, kaya may positibong impresyon si Junmo Shi sa kanila. King of Hell Palace, Junmo Shi. Sabi ni Junmo Shi, tumango at ngumiti kay Langye. Nagulat si Langye, pareho silang may king body, pero hindi siya tinitignan ni Junmo Shi na parang kakompetensya, parang pala kaibigan siya. Kahit na makapangyarihan ang World Clan, malamang na mas malakas ang King of Hell Palace. Ngunit dahil mabait si Junmo Shi, kailangan din niyang maging magalang. Tumayo siya at tumango kay Junmo Shi. World Clan, Langye, magiging mabuting magkayon tayo. Sabi ni Junmo Shi sa mainit at palakaibigang paraan. Lalong nagulat si Langye. Hindi siya umimik, hindi niya alam kung bakit ganoon siya kausap ni Junmo Shi. Tumingin si Junmo Shi sa siyam na celestial na babae at napansin niya si Hirenlei sa gitna nila. Nanatili siyang kalmado, tahimik, at nag-iisip. Pinili ni Hirenlei ang kanyang sariling landas, kaya para kay Junmo Shi, si Hirenlei ay isang kakilala lamang. Mister, sagot ni Hirenlei, nakangiti. Malawak ang mundong iyon, ngunit minsan parang maliit. Sina Lin Feng, Junmo Shi, at Hirenlei ay nasa vast celestial ancient city ng sabay-sabay, ano ang mga posibilidad? Umiwas ng tingin si Junmo Shi na parang hindi niya talaga siya kilala. Chu Chunkyu. Kumaway ang ilang tao kay Chu Chunkyu. Nandito ka na, sabi ni Miss Yu, nakangiti kay Chu Chunkyu sa mainit at banayad na paraan. Kung hindi dumating si Chu Chunkyu, magiging problema ito. Mayroon siyang Celestial Evolution Holy Scriptures at gusto niya ang Sky-absorbing Holy Scriptures ni Chu Chunkyu. Siyempre nandito ako, nangako ako sa'yo. Sagot ni Chu Chunkyu. Sa pagsasalita ng ganoong paraan, para bang ginagawa niya ang lahat ng iyon para kay Miss Yu, ngunit naiintindihan ng karamihan na kung hindi niya gusto ang Celestial Evolution Holy Scriptures, hindi siya darating. Napansin din ni Junmo Shi si Lin Feng, na mukhang kakaiba. Nakasuot siya ng malinis na puting damit at medyo ordinaryo. Sigurado akong malulutas niya ang issue. Hindi niya alam na nalutas na ni Lin Feng ang kanyang problema. Walang nakakaalam ng sikreto ni Lin Feng maliban sa King of the Animal World. Bukod dito, walang nakakaalam kung ano ang antas ng paglilinang ni Lin Feng, siya lamang ang nakakaalam. Junmo Shi, kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Dahil ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa Animal World, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa vast celestial ancient city. Sa makatuwid, nagulat siya nang makita si Junmo Shi mula sa King of Hell Palace. Tumiti sila sa isa't isa nang walang sinasabi. Si Junmo Shi siguro mula sa King of Hell Palace, narinig ko na mayroon siyang Imperial Immortal Body. Hindi ko alam kung bakit siya pumunta sa vast celestial ancient city. Sabi ni Qing Feng nang makita niyang nakangiti si Junmo Shi sa kanila. King of Hell Palace, isang bagong inapo. Tuwang-tuwa si Lin Feng nang makitang maayos ang kalagayan ni Junmo Shi. Lahat, ngayon ay magpapalitan sina Miss Yu at Chu Chunkyu ng mga sinaunang kasulatan. Kung sino man ang gustong makipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan sa mga celestial na kababaihan ng Moon Palace, mangyaring pumili ng isa. Sabi ng isang batang babae mula sa Moon Imperial Palace na nakangiti ng manipis. Miss Yu, Chu Chunkyu, mangyaring magpatuloy. Nakangiting sabi ng babae. Naglakad pasulong sina Chu Chunkyu at Miss Yu at tumango. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang ikatlong mata at isang liwanag ang lumitaw sa pagitan nila. Nasa alaala nila ang mga banal na kasulatan dahil masyadong delikado ang pagdadala ng isang gintong aklat. Ang makajos na kamalayan ni Chu Chunkyu ay tumagos sa utak ni Miss Yu at sa parehong oras, sa ganoong paraan, walang sinuman ang maaaring lokohin ang sinuman. Talagang nagpapalitan sila ng mga aklatan. Sumimangot ang karamihan. Posible bang tumabi ang iba pang mga holy clans at panoorin ang pagbangon ng Chu clan? Naisip ng ilang tao. Boom! Habang ang lahat ay nawala sa pag-iisip, isang nakakatakot na enerhiya ang pumuno sa kalangitan. Pagkatapos ay isang gintong kamay ang bumaba mula sa langit patungo kina Chu Chunkyu at Miss Yu. Hindi man lang ito masundan ng mga mata ng mga tao dahil napakabilis nito. May nagbabalak laban sa kanila. Naisip ng karamihan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, pagkatapos ay biglang nawala sina Chu Chunkyu at Miss Yu. Ang dambuhalang gininto ang kamay ay hamukay sa lupa kung saan sila naroon, nag-iwan ng napakalaking bunganga. Ang mas nakakatakot na chi ay lumitaw, at may sumigaw ng galit na galit. Sino ang mga ngahas na salakayin ng Chu clan? Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang dalawang malabong siluwet sa kalangitan. Hindi nila makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, muling lumitaw sina Chu Chunkyu at Miss Yu sa ibabaw ng Ice Moon Lake. Isang babaeng natatakpan ng belo ang nakatayo sa harapan nila, nakakatakot ang kanyang chi. Biglang, isang misteryoso at hindi maarok na chi ang bumangon sa hangin. Tila naroon din ang ilang dakilang emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 1709, Makadiyos na tatak ng haring katawan. Lumayo ang karamihan, walang gustong maging malapit sa mga dakilang emperador habang sila ay nakikipaglaban. May gustong pigilan silang magpatuloy sa palitan. Naisip ng karamihan. Nakatingin sila sa malayo ngunit isang malabong silhouette lang ang nakikita nila. Masyadong malayo ang silhouette, ngunit naramdaman nila ang nakakatakot na mapang-ipang mga enerhiya na nagmumula sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumutunog ang mga pagsabog sa itaas ng Moon Imperial Palace. Isang pavilion ang sumabog, at may lumitaw. Punit-punit ang damit ng taong iyon, at mukhang magulo ang buhok. Medyo kahawig sila ng isang maninira sa lungga, ngunit ang mga nakapaligid sa kanya ay nakaramdam ng pang-api. Narito ang isang nakakatakot na cultivator sa Moon Imperial Palace. Naisip ng karamihan. Ang taong iyon ay tumalon sa hangin at nawala, itinapon ang sarili sa dakilang emperador. Biglang isang nakakatakot na boses ang umalangaw mula sa malayo. Ang dakilang emperador na nagsisikap na hadlangan ang kaganapan ay namutla, dahil ang sigaw na iyon lamang ang nagpaubo sa kanya ng dugo. Agad siyang tumakbo palayo pagkatapos ng sigaw. Isa pang sigaw ang narinig. Ang dakilang emperador na mukhang isang caveman ay agad na lumitaw sa harap ng isa pang dakilang emperador, sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Ang mukha ng dakilang emperador ay nakamamatay na mapatla. Nagsimula na siyang tumakbo, ngunit hindi siya bibigyan ng anumang pagkakataon ng caveman na cultivator. Si Lin Feng ay namangha. Pangalawang beses na niyang nakita ang isang dakilang emperador na mukhang mahina sa harap ng isa pang cultivator. Boom! Sa suntok na iyon, namatay ang dakilang emperador. Gayunpaman, ang pangalawang dakilang emperador ay nakatakas. Gaano kalakas? Naisip ng karamihan. Ang Moon Palace ay sobrang misteryoso. Ilang celestial na babae mayroon sila. Ilang mga sinaunang kasulatan. At ilang tao ang mayroon sila na kasing lakas ng baliw na cultivator na iyon. Sa sandaling iyon, ang malalakas na cultivator ng Chu Clan ay tumingin sa celestial na babae at nagsabi, "Natutuwa akong makita na ang Moon Palace ay nagplano para dito. Inimbitahan namin ang lahat ng namumukod tanging kabataan ng vast celestial ancient city, kaya kailangan naming maging handa. Nobody can interrupt us during the exchange." Nakangiting sabi ng babaeng iyon. Ang malakas na cultivator ng Chu Clan ay ngumiti at tumango. Dahil sa ganoong paraan, alis na ako. At umalis na rin siya. Pagkaalis niya, ngumiti ang babae sa lahat. Kung may magdesisyon na makipagpalitan ng sinaunang kasulatan sa Moon Palace, huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa iyo. Bukod pa rito, ang Moon Palace ay maraming sinaunang kasulatan na mapagpalitan. Kung handa kang magbayad ng presyo, lagi kaming handang makipagpalitan. Kumpiyansa ang Moon Palace, inanunsyo pa nila na marami sila. Naisip ng karamihan. Kung nagtitiwala ka sa amin, mangyaring kumapit at makikita mo kung gaano kalakas ang banal na kasulatan ng ebolusyong celestial. Nakangiting sabi ng dalaga. Pagkatapos, natapos sina Chu Chunkyu at Miss Yu na magpalitan ng mga sinaunang kasulatan. Ang Moon Imperial Palace ay may mga bagong kasulatan, ang Sky-Absorbing Holy Scriptures. Kasabay nito, maaaring pag-aralan ni Chu Chunkyu ang banal na kasulatan ng ebolusyong celestial. Si Chu Chunkyu ay hindi kapani-paniwala, lalo siyang lalakas sa hinaharap. Naisip ng karamihan. Mas naramdaman ni Dugo the Winner at Langye ang pressure ngayon. Ngayon, inanyayahan namin ang lahat, hindi lamang na makipagpalitan ng mga sinaunang kasulatan, kundi upang matuto patungkol sa mga ito. May ipapakilala ako sa'yo. Nakangiting sabi ng babae. Pagkatapos, may lumabas na dahan-dahan sa Moon Palace. Ang taong iyon ay nakasuot ng gintong robo at ang kanilang chi ay mukhang pambihira. Lahat ay nakatingin kay Dugo the Winner ngayon. Siya iyon. Naisip ni Lin Feng. Ang taong iyon ay kamukha ni Dugo the Winner, mayroon din siyang 3,600 nakasisilaw na imprint na lumulutang sa paligid niya. Kamukha niya talaga si Dugo the Winner. Naisip ng karamihan. Ang mga imprint ng taong iyon ay mukhang mas authentic kaysa sa mga imprint ni Dugo the Winner. Ang Dugo Clan ay nag-aaral ng ancient celestial imprint spells, kaya marami silang sinaunang imprint techniques. Pareho silang nagtatanggol at nakakasakit, kaya ang kanilang mga sinaunang kasulatan ay perpekto para sa sinuman. Binago na namin ang mga imprint technique mula sa Dugo Clan, may gustong makakita sa kanila. Nakangiting paliwanag ng dalaga. Dahil binago mo ang mga spell ng Dugo Clan, susubukan ko. Sabi ni Dugo the Winner. Hindi siya masaya. Nakakagulat na may gamaya sa kanya. Sige, ang paggamit ng Godly Imprint King Body ay malinaw naman ang pinakamagandang gawin. Nakangiting sabi ng dalaga. Pagkatapos, ang pekeng Dugo the Winner ay tumalon pasulong. Nagkaharap si Dugo the Winner at ang kanyang clone, bawat isa ay may 3,600 imprints na lumulutang sa kanilang paligid. Mamatay. Galit na sigaw ni Dugo the Winner. Ang kanyang ancient imprints ay umikot ng buong bilis at lumipat patungo sa kalaban. Gayunpaman, ginawa ng kalaban ang parehong bagay. Nagbanggaan ang mga imprint, na naging sanhi ng malakas na pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga ito. Mukhang mas malakas ang tunay na Godly Imprint King Body. Nagpatuloy ang mga pagsabog habang tila nabaliw si Dugo the Winner. Naiiwas lang ng kanyang kalaban ang kanyang mga atake. Gotcha. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dambuhalang kamay, tila isang celestial na kamay habang bumababa patungo sa dugo.
Ito ang mga pangunahing kaalaman ng Celestial Imprint spells, tiyak na hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Dugo, na may haring katawan ng Dugo clan. Sabi ng dalaga. Gayunpaman, ang pekeng Dugo the Winner ay talagang hindi kapani-paniwalang malakas. Napakaraming uri ng lakas ang kanyang kontrolado at sanay siyang umiwas. Maraming tao ang gustong makuha ang Celestial Evolution Holy Scriptures habang pinapanood nila ang laban. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1710, isang magandang tawanan. Sa huling pagkakataon na nakita ko siya ay isang zone cultivator pa rin, ngunit ngayon siya ay isang emperador. Naisip ni Lin Fang. Noong nakaraan, napakalakas na ng imitator na umatake sa kanya, kaya niyang kontrolin ng ilang uri ng lakas at may misteryosong kapangyarihan. Inapi ang lumalaban kay Dugo the Winner, pero namamahala pa rin. Iyan ba ang layunin ng Celestial Evolution Holy Scriptures? Nilikha ba sila para labanan ang mga taong may espesyal na king type na katawan? Bulong ng isang tao sa karamihan. Si Dugo the Winner ay naglabas ng 1,000 suntok na naging mga sinaunang Celestial Imprint na nagpawi sa kalangitan. Gayunpaman, ang pekeng Dugo the Winner ay gumalaw na parang hangin at iniwasan silang lahat, bago biglang nawala. Gayunpaman, ang mga imprint ay patuloy na pinupuno ang kalangitan. Nakipagkamay ang nakangiting babae at isang nakakatakot na lakas ang hamarang sa mga imprint na agad na sinira ang mga ito. Bumaba mula sa langit ang pekeng Dugo the Winner at tumabi sa babae. Ang agility technique ng Shin Clan. Tiningnan ni Dugo the Winner ang peke sa kakaibang paraan. Ang Shin Clan ay isa sa iba pang mga sinaunang angkan sa vast celestial ancient city. Sila rin ay isang banal na angkan noong unang panahon na bumagsak. Gayunpaman, ang kanilang agility technique ay sikat pa rin sa vast celestial ancient city. Ang totoong Dugo the Winner, tapos na ang laban. Nakangiting sabi ng babae. Ngayon, nakita ng lahat ang kapangyarihan ng Celestial Evolution Holy Scriptures. Ngayon, alam na rin ito ni Prince Chu. Maaari niyang baguhin ang sky-absorbing Holy Scriptures at gawin itong mas makapangyarihan. Kumunat ang noo ni Dugo the Winner. Nanatiling tahimik din ang ibang mga binata. Ang banal na kasulatan ng Ebolusyong Celestial ay napakalakas, pinahintulutan pa nila ang mga cultivator na makipagpalitan ng anuman. Ang ibig sabihin ng babae ay panoorin mo ang pagbangon ni Chu Chunkyo o makipagpalitan ka rin ng mga sinaunang kasulatan sa amin. At saka, mas lalo silang nakaramdam ng pressure, dahil nakakakilabot ang sky-absorbing Holy Scriptures. Sa isang tiyak na antas, pinahintulutan nila ang isang cultivator na sumipsip ng determinasyon ng mga tao at gamitin ito para sa kanilang sarili. Si Chu Chunkyo ay maingat, ngunit kung balang araw ay maabot niya ang ganoong antas, makakain niya silang lahat sa isang kagat. Ang banal na kasulatan ng Celestial Evolution ay mahiwaga, ngunit ako, si Dugo ang nagwagi, ay hindi interesado sa kanya. Iniisip ko kung mayroon kang iba pang mga kasanayan at diskarte na maaaring mas angkop para sa akin. Sabi ni Dugo the Winner. Nagulat ang mga tao, at ibinalik ang tingin sa babae. Mukhang nagulat ang babae, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng manipis at sinabi. Parang ang banal na kasulatan ng Ebolusyong Celestial ay hindi angkop para sa lahat. Babalik ako na may dalang ilang iba't ibang sinaunang kasulatan. Agad na umalis ang babae, iniwan ang lahat na mukhang mas masigla. Brother Dugo, anong uri ng sinaunang banal na kasulatan ang gusto mo? Tanong ni Kang Xiao, nakangiti kay Dugo the Winner. Sinaunang banal na kasulatan na magpapahintulot sa akin na magsagawa ng mas malakas na pag-atake. Sabi ni Dugo the Winner. Nagustuhan ni Dugo the Winner ang kapangyarihan, at sa isang godly imprint king body, ang kanyang mga pag-atake ay nakakatakot na, ngunit kung mayroon siyang mas malalakas na pag-atake, mas nakakatakot siya. Hindi na niya kailangang matakot kay Chu Chunkyo. Kung si Chu Chunkyo ay mangangahas na tanggapin ang kanyang determinasyon, kung gayon si Dugo the Winner ay kailangan lang napatayin siya sa isang welga. Sir, galing po kayo sa Holy City, so you're an erudite. May alam ka bang mga sinaunang kasulatan na magpapahintulot sa akin na magsagawa ng mas malalakas na pag-atake? Tanong ni Dugo the Winner kay Jun Moshi. Malawak ang kontinente, kahit bihira ang mga offensive spells, marami pa rin. Kung gusto mong makuha ang mga ito, hindi ito magiging ganoon kadali. Sa palagay ko ay walang anumang interesante sa iyo ang Moon Palace. Walang pakialam na sabi ni Jun Moshi. Anong practice mo? Siguradong mayroon kang nakakatakot na mga spell. Sabi ni Kang Xiao, na nakangiti kay Jun Moshi. Sinusubukan niyang maging kaibigan si Jun Moshi. Immortal Scriptures. Sabi ni Jun Moshi, na parang kalmado. Nagbibiro ka, walang mga immortal na kasulatan at kahit na mayroon sila, tanging mga walang katulad na cultivator lamang ang may access sa kanila. Ang bawat tao ay mamamatay balang araw, iyon ang buhay, kahit na ang mga dakilang emperador. Walang sino man ang maaaring maging immortal. Sabi ni Kang Xiao. Narinig mo na ba ang tungkol sa past life scriptures? Tiningnan ni Jun Moshi si Kang Xiao nang walang pakialam at nanunuya. Ang nakaraan na buhay na kasulatan. Namangha ang mga tao. Ang mga sinaunang kasulatang iyon ay napakatanyag sa rehiyon ng madilim na gabi. Isang walang katulad na cultivator ang gumawa sa kanila, at di umano'y pinahintulutan nila ang isang cultivator na mabuhay magpakailanman. Habang nag-level up, ang kanyang pisikal na katawan ay naging napakalakas at gayon din ang kanyang mga enerhiya. Siyempre mayroon ako. Sagot ni Kang Xiao.
Kahit na ang pisikal na katawan ay namatay, ang kaluluwa ng cultivator ay hindi namamatay. Kung halos immortal na siya, nagpapatuloy ang past life niya. Dahil umiiral ang past life scriptures, bakit hindi mo akalain na may immortal scriptures? Walang pakialam na sabi ni Jun Moshi. Kulang ka lang ng experience. Namutla ang mukha ni Kang Xiao, hindi siya nakaimik. Kahit na pinahiya lang siya, kinontrol niya ang sarili at sinabi. Gaya ng inaasahan, ikaw ay isang matalino. Paumanhin sa kamangmangan ko, gayunpaman, mangyaring sabihin sa akin kung paano magiging immortal ang isang tao, dahil ang pisikal na katawan at kaluluwa ay palaging namamatay. Kilala mo ba ang tatlong nabubuhay na dakilang emperador? Tanong ni Jun Moshi. Siyempre, alam kong nabubuhay ang tatlong dakilang emperador. Sabi ni Kang Xiao. Alam mo ba kung ilang taon na ang tatlong nabubuhay na dakilang emperador? Tanong ni Jun Moshi. Sa tingin ko, bukod sa lalaki mismo, walang nakakaalam kung gaano siya katanda. Sabi ni Kang Xiao. Hindi ka lang mangmang, ikaw ay isang ganap na tanga. Sabi ni Jun Moshi, tumatawa. Nagtawanan ng lahat kasama si Jun Moshi. Ginawa ng tatlong buhay na dakilang emperador ang tatlong buhay na mga kasulatan, mabuti, ngunit iyon ay isang halimbawa lamang. Anong immortal na kasulatan ang sinasabi mo? Sabi ni Kang Xiao. Kahit naiinis siya ay nagpatuloy siya sa pagngiti. Imposibleng tanga. Tumawa si Lin Feng. Hindi nakaimik si Kang Xiao. Pinagtatawanan siya ni Jun Moshi at patuloy pa rin si Kang Xiao sa pagtatanong. Kinakausap kita. Sigaw ni Kang Xiao. Pinagalitan siya ni Lin Feng at ngayon ay ganoon din si Jun Moshi. Sinusubukan niyang maging palakaibigan kay Jun Moshi, ngunit pinagtatawanan at pinapahiya siya ni Jun Moshi. Sinabi pa ni Lin Feng na siya ay imposibleng tanga. Kausap mo ba si Jun Moshi? Tinanong mo ba siya kung gusto kanyang makausap? Pinipilit mo pa, pero iniinis mo lang siya. Sabi ni Lin Feng. Lin Feng, magtiwala ka sa akin, kahit na protektahan ka ng Animal World, baka hindi ka magtatagal bago kanila paalisin. Kung gayon ay wala nang magpoprotekta sa iyo. Sabi ni Kang Xiao. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Hindi ko na pinapansin ang katotohanang iniinis mo ang kaibigan ko, kung hindi, tinuruan kita ng leksyon. Sabi ni Lin Feng. Kaibigan mo. Tumingin si Kang Xiao kay Lin Feng at nagtanong. Nakakatawa, sinong kaibigan mo? Ako. Sabi ni Jun Moshi. Nakasimangot si Kang Xiao habang lumingon kay Jun Moshi at pagkatapos ay kay Lin Feng muli. Sina Lin Feng at Jun Moshi mula sa King of Hell Palace ay magkaibigan. Nararamdaman ko nakakaiba ang mga disipulo ng Heaven Clan. Sabi ni Jun Moshi, nakangiti kay Lin Feng. Tama ka, kahit anong tingin mo dito. Sabi ni Lin Feng, nagkibit balikat. Kung hindi, hindi siya magiging proud gaya ng ginagawa niya. Masyado lang siyang mahina. Si Lin Feng at Jun Moshi ay nagpatuloy sa pag-uusap ng ganoon ng ilang sandali, naiwan si Kang Xiao na tulala at nabalisa. Nagawa niyang pigilan ang sarili, pero nakakakilabot.